Tawagin niyo na lang akong John. Isa po akong nurse dito sa Davao. Ayokong banggitin ang pangalan ng ospital. Ang duty ko ay alas 11 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Maayos naman ang lahat, walang problema, at sanay na rin ako sa mga nakakatakot na kwento dito sa ospital, maliban sa nangyari sa pagtatapos ng shift ko. Bandang alas 3 ng madaling araw, may sumigaw na isang babae. Nurse, yung asawa ko. Please po, hindi na humihinga. Tulungan niyo po ako. Agad kaming pumunta sa kwarto kung saan nakakonfine ang asawa ng Allen na sumisigaw. Sinubukan naming i-revive ang asawa niya dahil nga hindi na siya humihinga. Isang oras na kaming nagtangka pero walang epekto. Naawa ako sa Ale kasi naririnig ko ang iyak niya mula sa labas. Nag-give up na ang mga kasama ko pero pinilit ko pa ring magpatuloy sa CPR. Mga alas 5 na ng umaga pero wala pa rin. Kaya nagdeklara na kami ng oras ng kamatayan niya. Pinapasok na si nanay pati ang dalawa niyang anak. Kung nagtataka kayo kung bakit nandun na sila, malamang ay tinawagan sila ng ina. Binigyan namin sila ng oras upang masilayan ang kanilang haligi ng tahanan. Pagkatapos ng shift ko, nagayos na ako. Pagod ako, masakit ang likod at balikat dahil sa kakagawa ng CPR. Mas madali kung elevator ang gamitin, kaya syempre sumakay ako. Matagal bago magsara ang pinto ng elevator at nang magsara na, biglang bumukas ulit. Pero walang tao na sasakay. Sinara ko ulit ang pinto at nagsimulang bumaba ang elevator. Medyo nakasandal ako at napapikit dahil sa pagod. Pagdating sa unang palapag, hindi ko namalayan na may sumigaw ng, "Ang tagal naman bumaba, kanina pa ako naghihintay." Nakasuot siya ng hospital gown pero hindi ko na siya tiningnan ng maigi. Lumabas ako ng elevator na parang lantang gulay dahil sa pagod. Pagkalabas ko, naisipan kong mag-sorry sa taong iyon. Paglingon ko, yumuko ako bilang tanda ng paggalang at nagsabi ng, "Sorry po." Nang yumuko ako, napansin ko ang paa niya. May name tag na katulad ng nilalagay sa mga patay. Nakaramdam ako ng kilabot at dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Tulad ng nasa paa, may name tag din sa kamay niya. Nang tingnan ko ang kanyang mukha, siya yung lalaking ni-revive ko kanina. Gusto kong sumigaw sa takot pero hindi ako makasigaw. Gusto kong tumakbo pero parang nakapako ang mga paa ko sa sahig. Biglang nagdilim ang aking paningin at nagising na lang ako na nasa clinic ng isa sa mga doktor ng ospital. Siguro dahil iyon na ang pinakamalapit na clinic sa elevator. Malinaw pa rin sa akin ang mga pangyayari. Kaya nag-request ako kung pwedeng tingnan ang kuha sa CCTV noong oras na yon. Pero sabi ni Doc, magpahinga na lang daw muna ako dahil baka dala lang ng pagod ang nakita ko. Pinarest nila ako ng isang araw kaya the next day pa ako nakapasok ulit. Maaga akong pumunta sa ospital dahil alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang duty ko. Nung break time, imbes na kumain, nag-request ako na makita ang CCTV footage sa araw na yon. Pinayagan naman ako. At para sabihin ko sa inyo, kuhang-kuha lahat ng galaw ko. Simula sa pagsakay sa elevator, pag-close at pag-open nito, hanggang sa pagbaba ko. Kita rin doon ang pagkagulat ko pagdating sa unang palapag, pati na ang paglabas ko at pagyuko sa harap ng elevator. Pero sa lahat ng ginawa ko, ako lang mag-isa ang nakita sa CCTV. Wala ni isa mang tao ang pumasok sa elevator maliban sa akin. Tanging ako lang at ang mga tao sa pharmacy sa ibaba, pati na rin ang ibang naglalakad. Pagkatapos noon, naging madasalin ako. Marami akong kwento na narinig tungkol sa ospital na ito. Pero hindi ko inakala na sa akin mismo ipaparamdam ang ganong takot. Hanggang dito na lamang po.